program yung utak mo. Pag prinogram mo mahirap ang isang bagay, hindi mahirap ang kakalagasan. Pag prinogram mo na kaya mo, nakakaya. Diba? Kasi ako, kung tutusin, ito kinikita ko right now dati, parang imposible yun. Ang pinangarap ko lang, 100,000. Okay na yun, malaking halaga nyo para sa akin. Pero hindi mo mapigilan yung ilalim mo, and the more na ang sipak mo nandun, namimitig mo, lumalaki yung lumalaki. Kaya right now, parang sabi ko, ay, posible pa rin ganito. Kaya lumalaki. Nangarap kami magkano. Nangarap pa kami ng photo. Tapos trabaho pa rin, yun ang basic. Kaya ito, invite ko. Simple na naman, gagawin ko. Halimbawa, dito siya. Tutulungan ko siya, i-observe niya, i-influence siya kung anong ginagawa ko. Pag dito siya, ma-absorb na yun. Pag hindi siya disidido, kasi ako may limit din. Halimbawa, 1 month, 2 months. Alam ko hindi disidido yan, bibitawan ko. Kasi magsasaya ako ng oras, sayang. Nang daming taong disidido. Subugo ako niyan. Panibago na naman. Ganun lang. Tapos every year, ang ano ko niyan, nag-open ako, 2-3 leg lang. 3 leg na to, pero 3 na leg na to, pag nag-commit, solid yan, babanata ko yan. Tapos, hindi ko bibitawan yan 1 year hanggang 2 years pag hindi sumagot. Kung magdadaling man ako, pag nakikita ko hindi pa sa puto, pero masipag, binabat ako sa ilalim. Ang basic ng negosyo, sipag lang. Kasi masipag ka mag-aaral, masipag ka gawin, masipag ka mag-analyze ng mali, mabilis mo ma-adjust sa sarili. Ano lang, ay tinanet ko lang ang negosyo kasi kung bakit ako kumita ng ganito kalaki. Tinanet ko lang ang negosyo na wala na akong option sa labas. I treat them na, imbis na ito na rin magbibigay ng pangarap ko. Kung hindi ko ito gagawin at hindi ko ito suseryosohin, anong break pa ang pwede mangyari sa buhay ko? So, kumbaga, dumating ako sa point na yung realization ko nagiging maaga. Kasi maaga ko din napagdaanan yung hirap eh. And minsan, normal din sa tao, depende yan. Kasi minsan ganito yan, yung level ng dosage natin, minsan darating ang point na nakahirapan ng tao. Pero the moment tumatagal siya sa isang bagay na ginagawa niya na mahirap, ang kinalabasan niya minsan, nagiging immune na siya. So pag pumasok na yung immunity, hindi na mahirap. So ako, nung nakita ko, sarili ko, sabi ko, kung hindi ko ito gagawin, hindi ko ito suseryosohin, anong bagay ang pwede magbigay ng bagong buhay sa akin? Wala. Kaya makasamahan mo kayo ng dito. Kaya kita ko, auntie ko kanina nandun, kasi nandito pinsan ko, nasabi sa BSR, ito ang sipag niyan dati. Nung nalipay natin ako, edad yun sa 21 years old. Magkano lang kita. Pero, ano ako palagi, ginagawa ko, ini-enjoy ko lang siya. Kasi sabi ko, mas maswerte pa din ako kumpara sa mga tao nang hindi, na walang trabaho. Kahit malit ang kita, enjoy mo lang. So, at later, nung dumating itong yung global, talagang seryoso. Trabaho lang talaga naman dito. Ganun lang naman eh. Actually, yung pinaka-isa sa success, sa sekreto sa success dito, yung ego. Kailangan mawala sa sarili mo, ma-capture mo yun. Pride yun. Yun yung magpapabagsak sa tao. Diba? Si Lucifer, pride. It's about pride yung bumagsak. Kaya mo, sa part ko, wala na akong ego. Kasi bakit? Hindi ako nakapagpapos eh. Ba't pa ako mahihiya? May isip na dati, gumagawa ko lang kalakuhan dati, hindi ako mahihiya. Ito ba tama bagay? Diba? So, kumbaga na ako kasi minsan, ang nagiging thinking ng iba, mahirap kasi pag ginawa ko to, kasi katawanan ako ng mga tao eh. Diba? Anong sasabihin nila? So, pag kung nakapokus sa mga negative na mga pwedeng mangyari at sa mga concern ng tao na pwedeng sabihin sa'yo, hindi mo magagawa isang bagay. Maghaharang siya. Kaya ang pinakakalaban mo dito, sarili mo talaga. Yun ang pinaka-ano dyan importante. Kailangan 100% convince mo sarili mo na kaya mo gawin. Na posibleng ikaw yayaman. Kasi ang dami mo nakagawa eh. Very challenge na din, grade 5 na nagawa eh. Diba? Posible na ganoon na lang nagawa nga niya eh. Naranasan niya rin kumita. So ano lang, sa matter sa drive lang, sa gusto mangyari ng tao. Actually, bottom line sa lahat naman ng bagay, kung gusto ng tao magiging successful, ang basic why. Ano ba ang deepest why niya sa ginagawa niya? Yun yung magdadala. The rest will end. The rest, yung decision, yung action, result will follow. Pero ang bottom line niya, yung deepest why niya, bakit niya gagawin ng isang bagay? Kaya bakit ang tao nagpapakamatay, hindi takot magpatay? Dahil sa deepest why. Diba? Kahit sabihin mong normal, takot yan magpatay ng tao. Pero pag naipit na yan, siyempre buhay niya na nakataya, ipoprotect niya sarili niya.
Yung iba minsan, akala mo hindi mo makikita. Makamatay ko kasi sobra na ang ano niya ang ano sa sarili niya Parang nasa isip nila na wala ng direksyon, wala ng pag-asa. So yung why, yun nga lang, it takes negative or positive, depende kung paano siya i-apply. May mga tao na gustong yumakan, gusto magka-resulta kagaya natin. Pero ang ano na doon, ang bottom line na doon, sa basic why niya, sa deepest why niya, malalaman mo kung yan seryoso kasi yung mga lumalabas sa bibig niya, ginagawa niya sa action. Pero gusto yumaman, ganito, ganyan. Pero yung nga lang, pagdating sa action, ayaw. Pag ganito yung ginagawa niya, yan sa part ng sacrifices. Normal to natin dyan dito para ma-excite ka, makita mo yung open office. Kasi magiging puhunan mo yun Pag na-excite ka, mas mabilis ka makapag-inspire kasi nakakahawa yun. So, uwi ka doon, anong oras na. Pinagdaanan ko rin yan dati. Kaya ano lang doon, every time na sa mga ganitong scenario, i-enjoy mo lang siya. Part of the game kasi, di ba, work with a passion. Ako kung bakit may mga tao na nagsabi sa akin, walang kita stadium ko. Hindi ka napapagod. Sabi ko lang sa kanila, alam mo, paano ako mapapagod? Nagdadalawang milyon ako buwan-buwan. At kung inisip mo yung pagod na yan, talagang mararamdaman mo. Di ba? Pero huwag mo lang isipin. Di ba? So, it's a matter kung paano i-program ang sarili mo. Kaya very important na magkaroon ka muna ng right programming. So, simula sa paano mo convince ng sarili mo. Kasi, we both influence ng mga parents. Tapos, kaya depende yan. Kaya kung tingnan mo, different mindset ang mayaman sa mahirap. Yung mayaman, ang mindset niya abundant mindset. Yung mahirap, ang mindset niya poverty. So, pag mahirap yan, hindi ko kaya, disipin, fear, doubt, lahat ng mga negative nandun sa utak niya. Kasi na-influence din ng parents or ng mga environment. Pag mayaman yan, ang mindset niyan, kaya, limitado, malakas loob. Ang imposible. So, dun sa mindset niya, dun na yung lalabas ng action niya. Kaya ang result niya, magkakaiba. Kaya dalawa lang, utak ng tao kung bakit mayaman. Dahil mayaman ang pag-iisip niya. Mahirap ang isang tao kasi mahirap pag-iisip niya. At hindi yun nakukuha sa eskwelahan. Dahil kung yun ang base niya, ang daming tao na mayroon, matatalino. Dudubli nga ang ano nila, hindi domay. Pero yung nga lang question, ano bang may program niya sa actual na buhay? So, kaya ang sinasabi palagi, lumikit sa successful na tao. Para malaman mo kung anong mindset mo sa sarili niya. You need to copy. I-apply mo sa sarili mo. Para pag na-apply mo sa sarili mo, yun din na mag-ilaw. Yun din magiging nagagawin mo. So, ay welcome, hindi mo na mamalaya, nagtatransform ka na. Kasi ako before, mahina rin ako. Hindi rin ganito. Hindi rin ganito kadali, parang convincing. Pero, nagagawa yun dahil araw-araw. Ini-expose mo sarili. Diba? Pina-expose mo. Kaya ako pa nga mismo sa kanila. Ako pa magsasabi, ano, kailan tayo mag-schedule? Partner, parang hindi yun ako sumisit yan. Kasi pag wala akong ginagawa, nag-visit ako sa buhay ko. Mas hinahanap ng katawan ko yung trabaho. Passion ko na kasi yung mag-motivate, mag-inspire, mag-pumausap ng tao. Yun ang buhay ko, tanggalin mo sa akin, magiging abnormal ang buhay ko. Hindi ako maging masaya kahit kinikita. Ganun na yun, hinahanap kasi ang katawan ko Sa totoo ako, pag maraming tao na tutulungan, na-inspire. Pero naman ko, routine ko na yun. So, kaka-practice lang yan. Kaka-gawa mo, nagiging habit mo na. Kaya ang isip mo, kung palagi ang programming mo sa isip mo negative, ang habit mo naging negative. Pag napoprogram mo yung utak mo na puro positive, ang mindset mo, yung habit mo at ginagawa mo, puro positive. Kaya, number one na factor, pag gusto mong mayaman, ang number one na requirements dyan, kailangan meron ka muna kaibigan na mayaman. Para malaman mo kung paano siya mag-isip, anong ginagawa niya, bakit siya umaman. Dinilin to apply. I-apply mo sa sarili. Tapos, ilalayo mo yung sarili mo sa environment na alam mo magiging sagapan ng success mo. Kaya dito may mga bagay na idadra. Kaya na alin. Example, kaibigan mo, sa pamilya mo, negative, sa negosyo to. Hindi ibig sabihin na ayaw mo sa kanila. Medyo layuan mo lang yun. Kasi bakit kakainin ka eh? Ini-negative ka eh. Eh ngayon, lalo na pag mga sinasabi niya negative, tapos nakapagdadaanan mo yan. So, papasok yung conclusion, ako bakit yung talaga paano. Appearance ko negative eh. Lumayo ako sa kanila. Nilalikan ko na lang, mga kapatid ko, ako na nag-resulta.
Lahat ng kaibigan ko, kaklase ko, in-invite ko na mag-Skype. Actually siya, hindi lang siya, kayo kami na kami. Nagkita na agad. Yung mga namimit ko, walang naniniwala. Pero old market na ako, lahat ng mga hindi mo kakilala. Kasi nagiging mindset ko, sinishare ko lang yung negosyo. Hindi ako nang re-recruit sa tao. Siya ang magre-recruit sa sarili niya. Opportunity yung pinapakita ko, pag ayaw na, okay lang, go to the next. So, yung mindset ko, itong prospect, kahit saan na, kahit na hindi mo kilala. Kaya dito dapat so, yung aura mo dapat, hindi suplado, nakaliti ka palagi. Kasi mag-i-interview kayo tao, at umiti, tamang kwentuhan lang eh. Hanggang sa uuwi ko. Kasi ako dati, pero palagi interview ko, hanggang sa makausap. Lahat ng taon na school, ng mga leaders ko nagsimula, stranger, yung pinaka-apply nila, yung dahil sa akin, hindi ko naman nakilala. Nai-refer na sa akin yun. Nai-refer na sa akin, nag-refer. Ilang generation na to. Yung apply nila yung seryoso, dinahin ko lang sila sa ilalim. Inuntahan ko. Na makita ko, sino pa mga ako, nag-ano ito, nagpupulos. Sino pa sila, Del. Sino? So, dinahin ko yun. Nag-alis ko. Hanggang sa pinuntahan ko, sa kanila ako nag-comment. Nung time na muli, dahil seryoso sila, yung mga apply, nagbalikan din. Kasi nagkano sila eh, nag-decision sila na mag-stay. So actually, ang malaking factor na may apply na nagtakali sa iyo. Kasi nung time namin, medyo mahirap dahil 1 month pa ako nung magsisimula yun. Hindi ko kasama apply ko eh. Paras kami nagsisimula lang ng style. Then siyempre, mas mabilis na ngayon kasi una, may visyo na. Pumunta ng balayan, meron na, dalahan ko. Then ang tao, inform na sila about in global. Tatlo lang naman yan eh. Inform, unform, na form. So una yung mga na-form lang, napangit lang. Iba to, inform na sila, alam na nila. Iba unform. So kung hindi pa nila alam. So unti lang unform. Karamihan na-form at na-inform. So mas madali yun. Mas mahirap pag hindi pa natin pag unform pa. Kasi it takes time kung papaliwanag to. Pero pag sabi mo yung global, alam na nila eh. Ang question natin, bakit hindi pa sila sumali? Minsan sa team, minsan nagpaliwanag, hindi detalyado ang pagpaliwanag. Minsan yung nagkausap sa kanila, walang commitment na nilalabas, kaya hindi sumali. So kailangan, yun yung unique na kailangan ikaw, paliwanag mo sa kanila. Aalamin mo lang, bakit hindi ko sumali. Diba? So, that's the time na pakita mo yung commitment mo. Normally, ang tao na naman, bakit hindi sasali? Walang assurance na pinapakita. Kaya ikaw na nagpapaliwanag, actually, ikaw ang magpuprove sa kanya kung sasali siya o hindi. Kasi pag wala kang commitment na pinakita, hindi pa niniwala. Dapat tayo cold market, nakakainis ko kasi yung commitment. For example, ganito, kausap, kita, siya, or kayo, hindi ko kayo pakilala, parang paliwanag ako. Lahat ng after yung paliwanag, makatanungin kita. So, sasagutin ko yun. After clear na sa'yo lahat, tatanungin kita. Sir, give me a chance. Dahil okay na sa negosyo, kaya natin sisimulan. Okay? Magsasabi ang actually, kung yung problema ko pa pera. Diba? Sige sir, every to gawin ko ng paraan, asa, kapag kumita ko sa iyo. If you're willing, kung okay lang kayo, ganito, habang maghanap ka ng pera, ibigay mo sa akin ang prospect mo, kausapin natin. Pag-kausap mo sa akin. Para yung mga prospect mo na yun, pag sumali, unahan mo na agad. So ngayon, dahil nakikita niya commitment, pag kumausap at sumali, sigurado ko gawin nila kanya. Or else, iba, hindi ko challenge ko. Di ba, ulit, kanina din sa recording. Hindi kami tutulungan ng apply niya, walang nangyari sa amin. Ang challenge ko lang ganito, para maging kakaiba sa tao. Ganito, since yan lang ang nakikita mo sa lahat ng mga kumakausap, huwag na sumali. Kahit may pera ka o kaya mo. Kasi magiging useless yun, masusunog pera mo kung hindi mo gagawin ang negosyo, di ba? Kasi mga-concern mo yun. Ganito, mag-deal tayo. Kausapin natin lahat ng contacts mo. Bigyan mo ko ng 5 tao kausapan kay 10. Pag walang may sumali, huwag ka sumali. Ganun lang. Totoo. Okay? Much better, maganda, quality. AP. Example, di ang binigay na director niya. Di ba? Okay lang. Diba, bakit? 5 hanggang 10, kahit walang may sumali dyan. Ano sabihin ko? Dun sa kahit 10 ka lang dyan, nakikipag-usap, o 5 ka lang nakipag-usap eh. Ganun hindi na sasabihin mo. Huwag ka sumali, nang walang sumali, mag-refer ka. Hindi ako nakakamit yan. Di ba, nag-refer. Ito kinausap ko. Ito na naman, kapareferin ko dito. Hanggang ilang generation. Pag may sumali, gusto na kaya, tuhog natin. Kaya kailangan dito lamang ka pag masipag ka.
Hindi ko tipo pagsali mo, hindi mo gagawin. Wala. Ito eh, ang opportunity ito eh, hindi mo pwede itago. Diba? So, kailangan mo i-share. Ipakita mo sa tao. So, ako kasi naka-mindset na ako na wala akong pakialam kahit ano sabihin ko. Basta ipag nakita ko opportunity, ayaw lang, okay lang, kaibigan pa rin tayo. At least na-inform mo kayo. Ano kayo, paliwanagan ko kayo, kasi ko yung paliwanagan, baka sila makiwag mo. Saan maganda? Prospect mo siya o suspect mo siya? O, diba? Pag prospect, ito ako mag-usap. Pag suspect, nakita na kayo. Kaya sayang ito, builder lang. Diba? Pag na ako mag-usap, sa ibang tao. So, it's about ano lang eh. Pag nandun na pa sa mindset na hindi ko muna ito kausapin kasi problema nito, wala akong resulta eh. Oh. So medyo mababaw pa ang ano mo, ang belief mo sa negosyo at medyo mababaw pa ang reason mo na gusto mong iwaman. Kasi simple lang, when I started this business, wala akong reason. Lahat ng reason para hindi ako maging successful na sa akin. Walang apply. Araw-araw kailangan mabenta ko sa product. Ang product ko po, walang kape. Isa lang, kumpilit lang. Tama? Alay, nire-regress sa kumpilit. Kailangan makapagbenta ako ng isang panin or else wala akong kakainin bukas. So, kailangan gano'n. Pupunta ako ng mga area, mag-build ako ng network. Pupunta ako sa isang lugar, nagsusugal ako pamasahe lang. Tutulog ako yan sa labasan lang. Hindi ako nag-hotel. Kasi bakit? Wala ako pang hotel. Ahanap ko na yan 24 hours na ganito, makdo. Hindi ako naliligo. Tawid lang, pupunasan, babasain lang, punas, tas doon magpalit. Pero takot ako yumaman, dahil gusto ko eh. Actually, kahit ibigay mo naman lahat sa tao ang support eh, pag ayaw talaga yan mo yumaman, hindi talaga nagalaw yan. Maraming negative yan na nakikita, kasi ganito, ganito. Dapat walang tika, walang kasi, always on the go. Siguro ano lang, depende lang sa mga pinagdadaanan. Kasi nga, sa akin, nagiging normal na yung hirap. Kasi, una pinakakamala ako mahirap, hindi makimayaman. Pangalawa, worse na, yung pagdaan ako, naging pahinanti ako, mas mahirap trabaho. Babad lang. So wala na, ini-enjoy ko na lang. Then yung nagiging mindset ko na lang. Temporary lang naman yung hirap ng pagdaan ko, pag ako yung mga hindi ko na pagdaan, hindi ko na pagdaan. Tama? Hindi ko na mababalikan yan eh. Di ba? So, inano ko lang siya as challenge na apply ko, isipin mo yung nag-invite sa aking babae. Wala naman, hindi naman tumulo eh. Di ba? Namit niyo ba dati yung Lilian? Hindi mo naman namit, di ba? Yung Lilian, kasi nga umalis ka agad yun. Si Aptalo lang yung nagtira. May apat ang apply ko eh, 3. Yung 2 wala na. Si Dave, Lilian yung direct. Tapos may split over ako kay Dave. So umalis to ka, si Aptalo na lang nag-iba. So namit niya, yung Lilian, yung direct na nag-iba sa akin yung babae kanina. Wala na, yung instrument lang siya ng success ko. So ako hindi ko tinignan yung apply. Hindi na ako, may isip ko sarili, negosyo to. Kaya damo na pagtulungan ka ng apply, bonus na yun. Swerte ka na. Di ba? Bonus mo, hindi kakadi ka, ano kasi sa kasakot. Walang may nagsama na apply. Sabi ako sa apply na makatandem, pero wala. Kaya ako sa mga leader ko, naiintindihan ko kung gaano kahirap ang building network. Ina-offer ko sarili. Tinutulungan ko. Kasi yung principle din, damo na talaga natutulungan, wala nang natutulungan, mas bumabalik din yung business. Di ba? Saka hindi ito madali, palagi ko sinasabi. Hindi ito madali, totoo lang. Kasi lahat ng bagay, pag malaki, hindi madali. Kurso na lang pag-usapan natin. Doktor at ordinaryong course. Doktor versus commerce. Saan mahirap? Wala. Doktor o commerce? Doktor. Ilang taon yan? Kumpara sa commerce. Pag simpleng gusto mo lang, simple na din ang papasok sa ang gagawin mo. The more na mahirap ang goal mo, the more na malaki ang goal mo, mas mahirap ang gagawin mo. Pero ang advantage na dito, it takes temporary sacrifice. 2 years, 3 years. Kaya magiging pattern mo ng galing, magiging challenge na dyan. Nagkakaroon ng ibang tao kasi hindi niliwa ito. Diba? Importante na, isi-share mo yung business. Para yung halimbawa, kaya ito, saan di mo ba ako doon? Kailangan invite. Kung doon kayo, doon, may balaya. Malapit na doon. Eh, ako nakalala, halimbawa ko may bilang, bugay ako pumunta doon. Lahat ng invite na pwede mo invite mo lang. Kasi hindi mo alam eh. Yung nakaupo mo pala dyan, isa yan sa na-touch pag nagsalita ako, yan ang pala magiging agila mo eh, hindi mo inibita. Yun mismo yung pangarap mo. Yun na naman sekreto, invite. Pag mag-invite ka, damihan mo na. Tama? Kasi baka hindi lang pupunta, nag-invite ka, 5, 2 lang pupunta, kung 10 inibita mo, 5 pupunta. At pag nag-okay na inibita mo, sabihin mo na, ganito,
Baka may nakilala ka pa dyan, na pwede mo imbita. Isabay mo na. Kasi bakit? Minsan, yung inimbita niya, yun pang nag-interest. Yung inimbita mo, hindi yung interesado. Oh, gano'n lang kasimple yan. So, ipa-parawihan mo na. Isipin mo, kung magkukomment tayo, kung doon kayo malapit sa area na yun, may mga invite nyo din na lang doon. Kung magkukomment lang at naglilima-lima o 10, ilan na tayo? Ilan ang first time? Sa inyo pa lang puno na eh. Diba? Lalabas na lang kami. Yung first time na yun. Yung apply ko, unang baba, i-apply ka lang sa Iloilo, sa Rojas. Binigyan ako ng 5 days, bumaba siya doon. Ako yung mag-isa, ang na-organize ko, more than 4 days. First time lang natin, walang member. Kinausap ko lang 5 tao. Pastor, principal, real estate, mga reporter group, at mga kaibigan. Kaibigan ko isa. Itong pastor, may member. Tama? So, nag-invite siya more than 10. Ano approach ko? Pastor, may bababa akong kaibigan. Galing nila, engineer sa profession. Pero actually, hindi niya na minuwork out ang pagiging engineer kasi nga, may opportunity siya na pinasok. Tapos, in-invite niya ako dito. Papatulong ako sa audience para ipagkita. Siya magkanak na ano. So, kailangan ko sana mga membro mo na mag-invite mo. Kasi sila, leader sila eh. May mga panulan sila eh. So, nag-invite yun. Pinausap ko naman, real estate manager. Siyempre, may mga kakuha nila. More than 50. Pinausap ko na si Super Lahat siya doon. Tama? At mga kaibigan ko, pinag-ibita ko rin. So, lalabas na sa 50 na. Mag-isa na ako. Kaya depende ka sa drive mo eh, sa gusto mong mangyari. Kasi kung nga, ikaw, natin ka dito, aliw ka na kayo, may salita na yung mga nagsalita, binito ko yung tulad niya, nagpunta ako doon. Pagdating doon, ikaw pa rin. Sarili mo pa rin bitbit mo, wala kang bitbit. Paano ka paparami? Tama? Kasi hindi ka dadami pag ikaw lang eh. Tama? So kayo, kaya bitbit ka. Ang goal mo, pagdating sa Sunday, lahat ng prospect na pwede mong mag-invite, kausapin mo na madala mo doon. Kahit ibabang pa sarili mo, bro, pagbigyan mo lang ako. Yung ano lang ko. Diba? May ano ako, may hagdating doon kasi mailiba na pananaw niya. Magbaliktad mo, basta ang gulo, na-invite mo siya. Kasi mas masarap ang salita pag maraming tao eh, mas mataas ang ngayon. Lalo pa lang maraming first time. Kaya dito sa opisina, ganun talaga, inaabangan nila. Hindi lahat ng upibibaan nila. Puno rin. Mas marami yung... Karami na maggabi. Si Sir Nestor ang speaker. Yan, okay mo yan. Marami nila. Pero may mga ibang araw dyan na hindi pa pupuno alos na lahat nila. May ibang gabi. Kasi depende sa speaker. Nag-relight sila eh. Siyempre, iba yung binibigay. Ako every week dapat ako kaso lang medyo tinalaw ko na ang dalawa. Kasi hindi ako makakataw yung mga direct. Siyempre, ibang araw, nag-talk ako doon. Dito, papayin ako ng ibang araw. Kasi kahapon gabi, ako sa mga umuwi. Siguro mga natulog ako kanina, mga sa spot ko na. So kung araw pa ako pabawal ko para sa ano. So ano lang, hindi ako nahihirapan kasi hindi ko lang siya. Natuto ako ng maraming tao na kaya tulungan, may mayaman din, may mabago ang buhay. Iba kung ano, last week nandun kami sa Puligaraw. Isa dun sa kumita, nakaka-experience sa pistol na. Sabi niya, apply. Apply o piniraban. Apply, sabi niya, dito ako lang. Direction sa company. Direction ni Sir Jan. Pero, may invite ako para kung pinadala na kami para mag-speaker. Ang background niya, nagbibenta ng takwan at mais. Hindi nakapag-tapos sa pag-aaral. Tumakin ka na ba o ano? Kasi Puligaraw, ano siya eh. Malawak ang land niya eh. Tapos mainit yun kasi nga paligid ng bundok. Tapos bali sila. Kaya alam ang kaagayan bali. So ang buhay ko, yung ang buhay niya dati, nakita ko sa pwesto niya eh. Sabi, ayan, yan ang dati pinipwestuhan ko. Pero ay ikaw is ganyan half million ka ba? Hindi na nagawa niya. Actually, wala pang upload yun. Wala siya sa wala pa siya sa top 20. Wala pa, papasok pa lang siya. Pasok pa lang. Oo, nag-start siya mga 2009, early 2009. Diba? Bago pa lang. Pero para kumita ka ng half million per month, na hindi ka nakapagtapos, di ba? Kaya malakas dito si Isabela, galing mo na dito. Tugigan ako video ko po masyado. So ano lang, natutuwa rin ako na kahit na hindi ko group, pupunta ako doon. Sabi after talk, hindi kami namin pagbabara, suya, para turuan yung mga tao, para i-inspire sila. Kasi ang nagiging mindset ko, ang daming tao nangangarap na gusto mabago ang buhay. Isa ako sa nabigyan ng Diyos.
So yung talent ko, yung ability na binibigay sa business, hindi ko na pinagdadalo. Masarap kasi marami na tutulungan. Mas bumabalik lalo ang blessing. Pero siyempre sa tao, kaya tatlong factor para tao maging successful. Number one, kailangan may opportunity muna na dumating. At ang opportunity sa buhay ng tao, marami. Yung nagtatrabaho sa factory ng mga opportunity yan. Kasi dahil yung apply, hindi naman natanggap eh. Siya natanggap. Yun nga ang question naman, mas opportunity. Tama? Kailangan, malaking opportunity muna. Para malaman mo kung anong opportunity, yun ang una sa'yo, ang result niya. Kung anong result niya, yun ang po yung pupuntahan. Yung palagi sinabi ko kanila, di ba? Palagi sinasabi. Kasi, same yun ang ginagawa eh. So, number one, para magkaroon ng big break ang tao, kailangan maraming opportunity dumating sa buhay niya. Pangalawa, kailangan meron siyang mentor. Itong mentor, itong coach, ito yung tao na i-influence sa'yo. So, doon matuturuan ka, may correct ka, may evaluate ka, maigagay ka. So, makikita mo doon yung galaw niya, paano yung ginagawa ang success. And yung pangatlo, yung last, hindi siya magbubuo ang success kahit may malaking opportunity na pinasok ang tao, kahit may nagtuturo yan, kung sa sarili niya. Sa sarili. Kasi hindi naman lang i-invita ko direct. Hindi naman lang kung yumaman eh. Kahit luro ako, pero talagang tao ayaw eh. Na-entertain kasi sa sinasabi, pero hindi na-aakal. Diba? Pagdating sa action, hindi ako kumbinsin sa sarili niya na gagawin. Yun ang problema. Ay, hindi ko nahawak yung desisyon niya. Tama? Ikaw na makapag-drive yan. Ang binigyan ng kotse, o ito ng kotse, para makauwi ka, i-drive mo. Dinuruan ka mag-drive, hindi mo nilay. Tama? O, gano'n lang din. So ganitong business, number one ang magbibigay ng success sa tao. Yung right attitude niya, yung right attitude lalabas yan sa proper mindset. Kaya very important kung mag-mind program. Lahat ng bagay, sisimula lang yan sa utak mo. Kaya pag ang psychological wallet mo, maliit, ang kakalabasan yan, maliit din yung result. Pag ang psychological wallet mo tumaas, yung action mo tataas din. Kaya ang question dyan, ano bang gusto mo mangyari sa buhay mo? After 5 years, 10 years from now, kontento ka na ba sa nangyayari ngayon? At sa gagawin mo pala? So, ay baka makikita mo yun. Kung yung tao, ay ito gusto kong buhay. Yung nakikita ko, ako successful na to. So, ngayon, tatasan mo yung psychological wallet mo. Kailangan na magiging mindset mo, kaya mo, magagawa mo. Hindi ka design ng ganyan lang. Hindi ka design ng pang 20,000 na, hindi ka design ng pang 15,000 na. Naka-design ka na pang milyon. So, since gano'n ang mindset mo sa sarili mo, kasi bago mangyari yung success, kailangan dito sa utak tapos na yun. Kasi hindi ko naman tumarating kung hindi ko dito tinapos sa starting. Sabi ko kanina eh. Isa ako sa distributor na kung lahat ng dahilan nandiyan na sa akin. Pero bakit ako naging successful? Hindi ko kasi tinignan yung situation eh. Hindi ko siya ginawang reason eh. Yung situation ko, nung time na ako nagsisimula, na mahirap, walang panggalaw, walang upline, sinabi ko sa sarili ko, I take challenge. At darating ang time, magkakaresulta ako, doon ako nakapokus sa result. Naniniwala ako sa ginagawa ko na may mangyayari. That's why nangyari siya. Pero kung hindi ako naniwala na may mangyayari sa akin, sa situation na nahirapan ako, for sure nag-quit ako. Tama? Kasi, ang drive mo sa sarili mo kulang. So, ang belief pa yun, at ang psychological wallet mo, tataas yan, at ang belief mo, based mo sa mga training, attend ka, may mga nakausap ka successful na tao, na-absorb mo, na-apply mo sa sarili mo, unti-unti, ang tawag mo transformation, magta-transform ka. Magiging iba ng pananaw mo sa buhay. Kaya ako before, ganun din, abilis na din ako na tao ng isip. Abilis na din ako na tao ng arap. Bigla lang, may nagpalakas ang loob sa atin. Na kaya nito, ito pwede mangyari sa inyo. Ito, ilan naman namin, in-apply lang namin. Inisip na din namin kaya. Kaya, hindi pwede sabihin na sila kasi magagaling kami. No. Kaya sila gumaling kasi ginawa talaga nilang part. Kasi imposible pag actually ability, palagi ko sinasabi yan. Ang ability yung malabas yan sa experience. Pag ginawa mo palagi ang isang bagay, darating ang time, gagaling ka. Si Manny Pacquiao, ang boxing, actually, hindi 1 hour sa final na fight. Tama? Yung 12 rounds. Hindi ako tinig sa oras yun. Saglit lang siya. Alam mo pinakamahirap?
Hindi yung time na ala na may actual game siya. Ang mahirap yung training. Oras yan. Araw-araw yan. Para lumabas yung ability niya. So yun ang tinatawag ng drive sa sarili. Kaya kung ikaw gusto talaga ng tao yung mama, hindi mo tingnan ang reason kasi yung mga bagay na kulang kasi oras ko. Yun na nga, kulang na nga sa oras ko. Kaya dapat pag makanting oras mo, gagawin mo na siya. Hanggang kailan na yung oras mo, kasi walang ng tao, kaya walang oras. Dahil walang pera eh. Dahil hindi mayaman eh. Pero tanongin mo yung mga tao mayayaman, maraming oras eh. Kasi kahit hindi sila magtrabaho, may pera sila eh. Tama? Kaya pala yung sasabi sa presentation. Ito na naman yung concept ng tao eh, time. Situation niya eh, ang oras eh, kalaban. Walang pera, situation pa rin yan. Diba? At nandun siya sa mindset na nauna na kasi sila eh. Nakukumpare nila ang sarili nila. The moment hindi mo maalis yun sa utak mo, hindi ka makakapagpulpul ng magandang bagay. Anyway, part ng next time, kasi anong oras na mabiyahe pa kayo. Malaya pa kayo eh. After susunod, mag-set tayo ng training day. Anyway, may NDO, di ba? Si Sir Arnel. Ay, parang Tapos po ba? dahil Pero, nasa Dubai pa po yan. di ba OPP ang ito ngayon, Sunday? Next na schedule, hindi ako bumaba for 3 days. Sige po. Para sa mga members. Para at least maano lahat. Sa, ano po yan, sa grupo lang. Sa grupo nyo. Pag-training sa grupo natin. Grupo lang. Pero pag training, straight talk ako. Hindi ako nag-hold doon. Baga, ibig sabihin, masaktan ka. Wala akong pakialam. Kasi bakit? Para matuto ka. Ganun ako, diretso ako kausap. Hindi ko kayo bubulahin. Kasi pag nagbulahan tayo, walang mangyayari. Tama ba? Ganun lang. Ano lang, katamaan, ego lang naman kaya eh. Kaya dyan pala, pag na-capture yung ego mo, pag tinamaan ka, nare-realize mo, at babaguhin mo, nag-level up ka. Pero, pag tinamaan ka, nasaktan ka, tapos ang internalization mo, para ako pinatatamaan ito, ano. So, hindi ka nag-level up, level down ka. Bumababa ka lalo. So, ano lang yan? The more na tumataas ang level, umakyat ka sa level, natatanggap mo siya, nababago mo, tumataas ang level mo. So, ang dosage ng utak mo, ng attitude mo, nagkakaiba. Nagiging iba ang drive mo sa sarili mo. Kaya importante lang naman yan, realization eh. Kasi pag walang realization sa buhay ng tao, hindi papasok ang desisyon. Pag walang desisyon, hindi papasok ang action. Walang action, walang result. So lang yan, paano natin, paano yung gagawin, kung bago ka, tapos ano mga tamang presentation, objection, paano natin, paano anong tamang ataw ang gagawin. Ipabagsak ko yan. Ito ay umilar pa lang itong mga bagay-bagay. Kasi anong oras na, makabuhay tayo, abutin tayo ng madaling araw. Diba? So, at least, hopefully, nasulit nyo yung pagpunta nyo dito. Sayang eh, kasi kung nag-text kayo agad, sana nag-invite ko kayo sa condo, lapit na. Sa Mercedes na to, yung mga taga-Batangas pag nagpupunta, i-invite ko rin para makabisita sa lugar ko. Yung may dala kayong kotse. Ilalo ka na, kasi pag ako pumunta, si kaso mo ako. Papunta pa lang yan, tatawagan nila ako. Saka na, anong luto gusto mo? Kaya pag-luto mo, alam na yan eh, nakakain na agad. Diba si kaso mo? Hindi din ako. Kaya maswerte na may apply talaga. Wala kasi din. Wala hindi lahat ganun ang apply. Siyempre, iiwan niya rin yung pamilya. So, baka may, yung mga question nyo na lang, i-prepare nyo na susunod. And maganda makapag-isip pa kayo ng ibang question para mapag-usapan natin ito. Okay? So, ang goal natin by Sunday, kailangan tuto ako. Dapat marami tayo ma-invite. Dapat matulong natin sa mga Kailangan sa pag-video. Pabidyo.